Lahat ng viewers ng Rochelle Antig vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toy, so, ingat. At speaking of Yorme, siya ang ating makakasama ngayong umaga, Lakay. Si Yorme ay ang kanyang political party, Lakay, ay Aksyon Demokratiko, politiko at dati ring aktor. At siya ang banggitin ko lang yung ilan sa kanyang mga tinapos, Lakay, yung kanyang educational background, honorary Doctor of Laws mula sa San Beda University. Doktor na pala ito. Ayan ka na naman. Doctorate in bigla na naman silang, Lakay, tama ba yung narinig ko? And of course, honorary doctorate degree for community development ng pamantasan ng lungsod ng Maynila, Lakay, o PLM. At nag-aral din ng executive education program sa University of Oxford sa Inglaterra, Lakay. Sa London Bridge. Yes, and nag-aral siya, Lakay, ng strategic leadership program sa Harvard University sa Amerika Harvard naman. din pala siya. Ha? At nag-aral din ng Bachelor of Laws sa Arellano University. Dami niya namang inaaral, Yorme. Hindi ba nakakapagod mag-aral? Ako hanggang master's lang. At high school finish ako nung mag-start sa gobyerno. Kaya kailangan talagang mag-aral. Tapos nakatikim ako ng masasakit na salita nung nag-uumpisa ako. Como nga ako high school finish. So, I wanted to go back to school. Tapos nakahiligan ko na lang. Ayun, naging hobby na niya ang mag-aral. Diyan marami bumilib dito kay Yorme dahil yung kakulangan niya sa edukasyon na nung naging konsyal siya ay pinagpatuloy niya yung kanyang pag-aaral. Yes, at dahil nga kita mo, siya... naging doktor na siya ngayon. Yun yun. Ipinagkaloob sa akin ng San Beda College of Law. At saka ng PLM. Yung kasi honoris honorary, causa. yes. And of course, nagsalita naman na siya, ang ating po kasama, si Yorme, ang former mayor po, at tumakbo din presidente Lakay noong 2022 elections, Francisco Moreno o Isko Moreno. Mas kilala kasi natin siya, Lakay, si Yorme. Sa wakas, Sister L, after 3 years, ma-interview ko ulit dito sa DZRH. Kasi nag-ano tayo? Nung presidential election. Yes, bakit ikaw, decision 2022 naman yun. Ang tagal bago natin siya na-interview ulit dito. Nang live, ayan. At hindi lang siya nag-iisa, Lakay. Meron siyang makakasama, ipapakilala ko rin. Ito, Lakay, isang journalist, TV host, and politician. Yes. At director ng Kababaihan ng Maynila. Ito ay isang inisyatiba na layunin pong itaguyod ang kapakanan ng mga kababaihan dyan sa Maynila. Anak siya, Lakay, ng dating alkalde ng Maynila na si former Manila Mayor Lito Atienza. At ang ating makakasama... Bunso at unika iha ba siya? Alamin natin mamaya, Lakay. Nagtapos siya ng Political Science major in Governance sa De La Salle University. Ang ating makakasama, si Ma'am Angela Lay Ilagan Atienza Valdepeñas. Nabago na. May asawa na pala si Ma'am. Dalaga lang. Akala kanina siya si Rian Ramos eh. Ang lakas mo talaga. Yorme, huwag lalaki ang ulo mo, ha? Ayan. In fairness, nung ikaw ay naging mayor, gumanda ang Maynila. Ayan, bumalik ang sigla ng Maynila. Pero mukhang napabayaan. Ano ba ang problema ngayon ng Maynila na gusto mong ayusin kung ikaw ay halal ulit bilang mayor, Yorme Isko? Thank you, Manong Lakay, for your kind words, for your appreciation. Simula pa lang yan. Noong kanina na sinabi mo na umayos ang Maynila. Well, ang isa sa major concern ngayon ng mga taga Maynila, kami ni Chichi Atienza, we've been going around since October 9. Nagta-town hall meeting kami. Ay talaga yung kadugyutan ng Maynila. Naging major concern siya. Na dumumi ulit, nagkalat ulit ang basura, nawalan ng gobyerno. Tapos, it's been ongoing since last year.
And until yesterday, yan, may patunay na naman tayo Oo, yung na pinatay. nagbalikan na naman ng mga tulongges, yung mga addict, dumarami na naman, snatching, holduping. Wow. Oh, nakita mo yung Arten, nagbalikan na naman. Diri mo, tanghalin tapat, magdadrive ka ng kotse, bubuksan ng kotse mo. Ay, oo. Nanakawan. Tapos yung truck driver, Ayun. aakyatin, kukulatain ng mga tulongges para kunin lang yung cellphone. Yung driver ng jeep, biri mo, dadakmain ng mga bata yung kinita ng driver ng jeep sa gitna ng Top Avenue. Noong isang araw sa Limay, gabi, no? Ito, nangyari. Nakita ko yung video they can always deny the numbers, whatever claims, some government agencies, kung ano man yung gusto nilang sabihin. But you cannot lie with incident and it's happening. Yung isang gabi, bire mo, nagdadrive ng parang tuk-tuk yung isang pamilya. Sa Limay ito, gabi. Limay, saan yung Limay? Sa Tondo. Tondo, oo. Bigla ba namang may dumaan, hinarang, hinablot yung bag. Di kaladkaran sila dahil umaandar kinaladkad. Tumumba, tapos may bata pa palang sakay yung pamilya. O kahapon, ako'y nalulungkot at nakikiramay ako sa pamilya ni Chairman Lenin sa nangyari sa kanila. Broad daylight. Yan, nakatayo lang yung mama, si Chairman. Tapos may daraan na riding in tandem. At saka malakas ang loob. Talagang sumolo flight siya naglakad. Talagang very very professional and precise. Yes. Mga gun for hire yun. Yes. Inubos pa yata yung bala dun sa Talaga. tinadtad. But magastos yun. Which pinag-usapan na natin kanina. But I'll address two immediate concern of the people of Ano Manila. yun? Okay. Cleanliness and orderliness. Pero dun ka nga nakilala, nung una ka tumakbong mayor, nilinis mo ang Maynila, nagulat ang lahat. Ay, pwede pala maging maganda ang Maynila. In fact, it was ABS-CBN Yeah. who came up with the drone shot of Recto. Yeah. Na Oo. from Sobrang dumi, biglang biglang ang linis. wala na palang ano. So, ano nangyari ba nung hindi ka na mayor? I think the result of the election Oo. Hindi, is ano yun? Ang dumi? dumugyot talaga ang Maynila. Dumugyot. Yun ang word, dumugyot. Dumugyot talaga. It cannot be denied. Oo. Somebody will always claim differently, but the people have spoken already because it was an issue raised in the election. Totoo bang dumugyot ang Maynila? Tatanong ko totoo, galit na galit ang tao. Tapos we became number 1 in crime index in Southeast Asia. Yeah, at 65%. Na bumalik yun. Nawala na yun noon. Oo, pinagkakalawit. Karen, kung madaling araw, nanguhuli ako ng mga talonggis. I mean, I'm really trying to create extra effort to give peace of mind, yung kapanatagan sa Maynila. It's not a perfect government, and I did not do it alone. With the help of everyone, participated. And the people voluntarily, when I said, oy, ano na tayo? Ilo-launch ko yung tapat ko, linis ko. Help me clean the city, I'll collect. Yun naman ang parang guarantee. And it happened. In fact, Bloomberg, wrote stories about it. Yeah. a lot of international organization and local organization recognizes the effort of the city government. So what are you facing now? Today, you have commercial obligations. Let's talk about those obligations. Oh, well, there is one is publicly written already. Yung katulad yung sa utang sa basura. That's a commercial obligation. Okay. Magkano? That's 560 million. Nautang ngayon ng lungsod ng Maynila. That was last year. Okay. I think we have 1.4 billion na commercial obligation sa supply ng gamot. Kaya walang gamot ang ospital namin. So I'm going to face, I think, in initial records that Pero we have. ba't nagkaganon? I don't know. Hindi naman ako mayor, Karen. I'm lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toy, so, ingat.
That's part of the Yung mga this and enforcer na order, nagtatago. Ha? Oh, di ba nung araw, ang dami ko nahuli live. Alam mo ba, Dani, nila-live ko. Nakanyangga ako sa... Ano ka eh, nagiging traffic enforcer ka minsan eh, di ba? Ay, bigla akong bag, lalabas Gagawin mo ako. yan? Gagawin mo yan? Kaya Nasasakay ka sa mga, let's say, LRT? Para at least makita mo ang kalagayan ng mga diba? mananakay din. Di ba? Basta ang pinangako natin sa taong bayan, sa mga taga Maynila, ibabalik natin yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. Yung maiparamdam mo lang sa kanila na may gobyerno sa Maynila. That I made commitment during the campaign. Mayor, ang Pangulong Bongbong Marcos, ang sinabi niya dahil tapos na ang eleksyon, tigilan na yung pamumulitika, di ba? Magsama-sama para isulong yung mga programa ng pamahalaan. Sa lungsod ng Maynila, anong take nyo sa ganong sinabi ng Pangulo? Tapos, syempre, meron Mag-reach kayong... out ka ba? Tama naman yun. Meron kayong hindi pagkakaunawaan ngayon ng incumbent mayor na let's dati unite. mong kasama. Kumusta yung situation? I already said my piece, Robert and Manong Dani, nung proklama ko. Kasi talaga nag-aalimpuyo ang tao. Talagang Naramdaman mo sa resulta eh, di ba? Hello, Nay. Magandang gabi po. Ngayon pong nanalo ang ating butihing Mayor Isko Moreno. Ano pong nararamdaman niyo? Siya, nanalo siya. Kahit naman kami, lahat naman kami dito. Ayan, sabi ni Nanay, puro Yorme. Gusto namin talaga, gusto namin buminis ng mga gusto. Sobra na, hindi talaga. Sobra. Kahit kami bendo, pero hindi mo kami komportable ganyan. Sobrang bendo. Gusto rin namin talaga malinis. Para, And Nay, merong isang mukha dito sa Divisoria, si PCMS Gerardo Tubera. Ano pong masasabi niyo sa ay, kanya? okay po yun. Okay po yun. Mabait yun. Tsaka talagang nililinis niya lahat. Talagang siya nandito talagang malinis. Gusto niyo po ba siyang bumalik, Nay? Oo naman. Bakit gusto niyo pong bumalik si Sir Jerry? Aside sa malinis po talaga ang kanyang pamumuno. Ano na siya stricto pero mabait. Talagang kailangan sumunod ka lang sa kanya. Mabait naman siya eh. Pagbibigyan ka niya. Kailangan, syempre pa yung ano niya, yung gusto niya yung masunod, na talagang malinis. Susunod ka lang pero napakabait ni Sir Jerry. Opo. Tsaka matulungin din po, lalo na sa mga senior din po. Opo, parang si Yorme din talaga, Nay, no? Love niya yung mga senior, no? Nay, agree po ba kayo, Nay, pag bumalik si Sir Jerry Tubera, agree po ba kayo na hindi lang dito, kumbaga buong Maynila na po ang maging malinis, agree po ba kayo na babalik siya, pero sa City Hall na? Sana nga gusto namin dito sa Dagupan. Ah, dito lang talaga gusto niya talaga mga mahal talaga ng mga taga Stricto si Divisoria. Nanay. Gusto niya talaga sa kanila lang si Sir Oo. Jerry. Kasi napakahusay. Dito lang sa Dagupan. Ah, dito lang talaga siya. City Hall, syempre, malaki. Buong Maynila na rin po ang Opo. hawakan. Hindi na siya kasi dito. Pero Nay, agree ka ba na tamang-tama si Sir Jerry sa buong Maynila na linisin niya talaga? Okay naman, no? Makapalinis niya lahat. Opo, mapapalinis niya talaga. Opo. Makapalinis niya lahat. Pero kung mas gusto namin sa Dagupan siya. Napapanood ka ngayon ni Sir Jerry, Nay, baka may mensahe po kayo. Sir, balik ka na rito. Yan, oh. Nami-miss ka na namin. Yan, oh, si Yorme, Nay. Opo, talagang ano, sana nga, buti na nanalo siya. Talagang Parang, talagang rito. nanay, naluha po kayo. Tears of joy ba yan? May mensahe po ba kayo ng pasasalamat kay Yorme Isko Moreno? Ay, opo, maraming salamat. Nakabalik siya ulit. Kay Sir Jerry Tubera? Maraming salamat po. Nandito ulit kayo sa amin. Sana dito kayo sa Dagupan. Yan. Gusto namin, dito lang kayo. Sir Jerry, ha? Dito ka lang daw. Kamahal na mahal ni nanay si Sir Jerry. Opo. Ba't ka naiiyak, Nay? Naluluha-luha. Happy si nanay. Kasi naalala mo si Sir Jerry. Sinong araw nandito siya. Opo. Okay naman kayo si Sir Jerry, mabait eh. Hindi naman siya yung talagang salbahay. Mabait siya. Talagang paano naman ang loob niya eh, sa mga senior, sa mga bata. Parang si Yorme talaga. Tsaka Nay, si Sir Jerry na handang tumulong din kahit sa mga senior. Naalala ko doon, nagbibigay din siya ng gamot eh sa mga senior. Kahit sa mga nagpapakain sa mga Oo. Ay, oo nga. Ay, po, every nagpapakain Friday. nga pala, no? Nay, every Meron siyang Friday, feeding Nay, no? program. feeding program. Oh, naalala talaga ni nanay yung mga good deeds na ginawa ng ating Sir Jerry Tubera. Kaya namin, Sir, kailan ba kayo babalik dito? Gusto namin. Gusto namin, kung siya naman ang kung gusto niyang pangkalahatan, di okay lang po sa amin. Mas
gusto namin, sa Dagupan lang siya. Ayan. Talagang gusto niya talagang ano ha. Gusto niyang masolo. Gusto ko si Sir Jerry ah. Kasi sobrang mahal siya ng mga Yeah. taga-batang ano eh. Divisoria, Recto, Ilaya. Kaya, Salamat po, ma'am. Thank you, Maraming Nanay. salamat po. Pasensya na po, napaiyak ka namin. Tears of joy naman yan, di ba? Thank you po. Thank you po. salamat nga kami nanalo si Yorme. Talagang Yan. binoto namin. Siyempre. Salamat din sa suporta niya po kay Yorme. Mayor-elect. Oh, Thank you, Ami, at sa ating mga staff sa Philippine Star, sa digital at print, at sa lahat ng mga manonood, magandang araw po sa inyo. Siyempre, kukumustahin. Unang-una natin, priorities mo, pag-upo mo. Alam namin, you always hit the ground running. Oh. Day one, anong gagawin nyo? Well, with the situation right now at yung tema ng damdamin ng tao during the campaign, the most worrisome for them is the cleanliness of the city and the peace and order of our city and its citizens. That will confront immediately on the first few hours or when we assume officially by June 30 afternoon. No? Ayun talaga ang prioridad kasi alam mo, nangadugyot ang Maynila ngayon, napapansin ng tao. And yung mga magulang, nag-aalala na kaliwat kanan ng snatching, holduping. And remember, Ami, and to our viewers, Manila is the host for our educational institution. Oh, ang dami. If not all, at least most schools are located in Manila, except for Ateneo de Manila, who is located in Quezon City. But these schools caters for hundreds of thousands of students, day in, day out. The one who is living in the city through dormitory, because they study in Manila, and the one who comes in and out of the city. And it is worrisome for our parents in the city. Plus yung mga tagalungsod ng Maynila. And it should be addressed by the local government. Can you be more specific? Ano yung mga naiisip ninyo na pwedeng gawin? Kasi I think it's all over the Philippines na isang concern yan ngayon, ano? Yung peace and The order. presence of government should be felt. If possible, at least 24 hours. No, it doesn't have to be you, but the uniformed personnel must be active and always present and visually present in respective areas, particular yung concerned areas like the tourist belt, the business area, and the academic institution area. No? Plus, of course, yung mga challenging community based on historical facts. No? Kailangan bantayan nyo. Like for example, yung madalas na mapanood ng taong bayan, yung Arten. It's really, in fact, it went up to the Senate. Di ba? The attention was called in the Senate hearing. Ironically, this is a local problem that we will address in our own little way with the help of our uniformed personnel. And we are thinking of creating a multiplier force by adapting to former policemen of the city of Manila, or what we call the Antigo. No? Because itong mga Antigong police, retired police, medyo specialized yan yung mga intelligence gathering. No? May age limit ba yung Antigo mo? May age Wala limit? hanggat kaya, hanggat sila'y nagnanais pa na maging bahagi ng tagapagpayapa, tagapag-ayos ng ating komunidad, I'll be happy getting them on a certain level of work in the government. But particular lang is to really create a multiplier force for our official uniformed personnel in the city of Manila. Lahat ng viewers ng Rochelle Antig vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toits, ingat. To tolerate and recognize yung livelihood nila
they have to discipline themselves. They have to police themselves. Pag sinabi kong hanggang dito lang yung linya, o hanggang doon lang. This is truth on the line. Ang upo mo, ang natatandaan ng mga tao, ang biglang luminis yung CM Recto, nawala yung mga sidewalk vendor. Blumentritt, Carriedo, Wanduna, inaway Soler. mo lahat ng mga ng mga sidewalk vendor. Anong aasahan natin ngayon? Basta sa ating mga kababayan, no, live and let live principle pa rin. Meron tayong kakibat na responsibilidad sa kalayaang ating tinatanggap, mga bagay na ating nakakamit, nakukuha sa pamahalaan. Yan ang inihiling ko sa inyo. Be vigilant, be responsible. Don't allow them. Maghimagsik tayo laban sa kanila, sa mga dugyot, mga salaula na wala nang maisip na tama, kundi babuyin at sirain ang mga bagay na pag-aari natin. Atin ito, bansa natin ito, syudad natin ito, lugar ng ating kapanganakan. Nabuhay tayo rito, inilaos natin ang mga mahal natin sa buhay. Kaya po yan ang panawagan ko sa inyo. Ang i-apply natin. What is non-negotiable is non-negotiable. And I'll tell you, basic streets muna tayo. The major thoroughfare of the city of Manila. Carriedo is non-negotiable. We're talking about vendors, ha? Blumentritt is non-negotiable. It has to be clear of obstruction. Ah, Immaterial of what obstruction is there. tao or wares. Okay. Juan Luna is non-negotiable. Soler is non-negotiable. Recto is non-negotiable. These are Pedro Hill, Paura is non-negotiable. Why am I very strict or sure about this road? No? Alam mo, Ami, totoo, marami sa ating mga vendor may hihirap din. Pero marami din dyan mayayaman na. Pero sigurado ako, most of our jeepney passenger ay mga hand-to-mouth din. They just wanted to go to work early with a clean street, on time. Nakakaawa din naman yung ating mga mananakay ng jeep. If it is obstructed, then they're going to be late. If it is filthy, kung mabaho, mangangamoy sa damit. Ganon din ang mga bata, papasok sa eskwela, gamit ang mga kalsadang niyan. Yung mga papasok sa hanap buhay, o yung mga jeepney driver na nahihirapan, mga tricycle driver na nahihirapan, dala ng balakid sa kalsada. So kung naghahanap buhay yung vendor, naghahanap buhay din ang mamamayan. Whether maybe some of you here or journalists who will go to their respective houses and will go to office. Imagine if they were late and they smell bad because the roads are full of obstruction and filth. Now, at the same manner, Ami, to our viewers, meron naman akong pinapayagan. Kaya ako sinabi kanina, sa ipinagpauna ko na, yung live and let live principle, o katulad halimbawa, if we speak of a perpendicular line, street of Carriedo, inaalaw ko naman sila doon. Sa Ilaya, sa pagdating sa Divisoria, Ilaya, Carmen Planas, Tabora, Pulgueras, Santo Cristo, Elcano, Asuncion. Ang dami niyan, Those are the streets wherein there is no jeep na dumadaan. Katulad sa Blumentritt. Pag tinignan mo yung Blumentritt, meron na kaming Blumentritt Market, meron pa kaming talipapa. And yung mga itlog na kinakain ninyo, nasa Blumentritt yan. Mga manok, mga mangga. Ano yan? Nandito lahat yan sa, what do you call this, perpendicular road ng Blumentritt. But at the same manner, while I'll try to tolerate and recognize yung livelihood nila, they have to discipline themselves. They have to police themselves. Pag sinabi kong hanggang dito lang yung linya, hanggang doon lang. Bakit? Dahil kasi gusto ko naman na yung tao nakalalakad ng maayos. At ayoko nang masyadong magulo.
alam mo, Ami, sa experience ko, no, sa ating mga manonood, gustong-gusto ng mga Tolonges na magulo. Dahil pagka nagka-snatchan, nagkadukutan, if there is chaos, they can easily escape. No? Pero kung maayos, konting alingas-ngas lang doon, nakikita na kagad ng lespo yun. O yun, kaya gusto ko, kung sila'y pinapayagang maghanap buhay, magdisiplina sila. Yung pinagbalatan nila ng sibuyas, sayote, at repolyo, pechay, kailangan nilang ilagay sa tamang sisidlan. Yung pinagbalutan ng mga damit, mga gifts, mga tela na paninda nila, ilagay nila sa tamang sisidlan. Thank you, Yorme. In the past, during my time, nakakapasok naman sa City Hall, small businesses, big businesses, ordinaryong tao, nakakausap ako. And to add into that, even my social media, no, Manong Ted, marami ako dyan na yung what you call PM, yung private message, sinesend sa akin. That will be active again upon June 30 na yung mga messages nila. We keep it to ourselves and we make it as an intelligence report coming from the citizenry and we hide their identity. And so it's very useful. Nagamit ko ng gusto yan. Kaya hindi nila ako natutulongges ng mga taga City Hall or sino mga enforcement unit, whether in a civilian form and uniform personnel. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toitso, ingat. The most complaint that I receive, ironically, is the zoning department. It's so grave that I cannot even quantify the number. The most complaint about corruption is zoning. Ito pang malungkot, nakakatanggap kami ng reklamo. 30 square meter, magpapagawa ng bahay. Mababalitaan ko na hinihinga ng 300,000 para sa zoning permit. May mga rules kasi sa building code, sa zoning, yung land use. I always try to follow rules. If there is what you call exemption, which meron, yun medyo inabuso yun ng ilang individual. Meron isang insidente, I think 60 square meter, inutang niya sa Pag-ibig 500,000. Hinihinga siya 500,000 din ng city government, ng empleyado. Awang-awa ko, may isa pang matanda nagwala doon sa floor na kung saan may zoning. This is perennial complaint. There must be something to look into. Basta mga nanay, tatay ko, mga negosyante, huwag kayong mag-alala. Kakalusin ko po lahat yung mga nang-api sa inyo sa zoning. Kasi nakakasira yan ang negosyo. Nakakapagod na ang ating sinapit. Mali tapusin na. Huwag tayong magpagamit. Isigaw sa langit, kailangan na pagbabago. Huwag namang maulit, natuto na Pilipino. Loobin nawa ng Diyos, nabigyan ako ng lakas sa pangkatawan ko. I committed also for a 10-year program for the city. Lalo na yung mga lolo't lola, lagi nila tayo. Pag na kaming iiwan Sabi ko no, hindi na makita iiwan. Gusto ko pero taga Maynila rin kayo. But again, that's what we'll focus. And I'm happy. One for the book of my life. One for the book. You base na thank you very much sa mga tagalungsod na giving me as city, as citizen, as Filipinos, as Manileños. Ang mga Manileños, batang Manila, mga nanay, tatay ko, tulungan niyo po ako because we need to come together to make Manila. Kung gusto mong maibalik sa Maynila now that you are back in Manila? Well, one thing is for sure, no, yung MBN pa rin, no, we will continue that. The minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Yun yung medyo magastos na portion ng paggugobyerno. Yung konti ang gastos pero maraming oras na gugugulin,
ay siguro yung talagang dinidemand ng tao ngayon, yung kadugyutan ng Maynila, it has to be confronted. Sabi ko nga, ayan nyo, mga batang Maynila, yung sinabi ko sa kampanya, lilinisin natin ulit ang Maynila at magiging pilitin natin maging maaliwalas muli ang Maynila. The second is the issue of peace and order situation because crime rates of Manila went to the roof talaga. We became Tumaas ba? Masyadong number mala- one kami in Southeast Asia at 65% ang crime index ng Manila. So I think it's a concern of the people of Manila that we should confront immediately. May awa ang Diyos pag assume natin sa June 30 we'll try to keep the ball rolling agad. Start na kagad hanggat maaari. With the help also, of course, of our City Hall employees. We need their help. And the uniform personnel of the police district and all other individuals. And of course, siyempre, kapag hingin ko na rin yung pagkakataon na ito na hingin din ang tulong ng ating mga kababayan sa lungsod na samahan nila ako because I cannot do it alone. We have to come together to make Manila great again. Pero yung Metro, pag sinabi mong peace and order, alam mo, isa sa mga very important component, yung dagdagan nyo yung mga CCTV cameras. Yeah. At saka hindi lang tayo nagre-rely sa mga private citizens na kumukuha ng mga, let's say, smartphone nila, video. Pag meron CCTV cameras, lalo na kung nandoon sa mga barangay na mga, let's say, hotspot, di ba, na laging may potential na mga... Nung time ko, we deploy about 200 plus cameras in the city of Manila. That's why I really don't know why I don't know if is it being utilized. I cannot answer i-check that mo yan now. ngayon. But definitely it will help apprehend yung mga maraming masasamang loob dyan those who will commit yung mga tolongges na to. Pero naman sana naman magbago na kayo. Pabalik na tayo. It's either warning ba? Warning? it's either magbago na kayo o magbago na rin kayo ng address. Stay because I think the people of Manila deserves better things from their government. Marami bang yung drug problem sa Maynila? Ay, dumami talaga. Dumami rin? Dumami. Maraming lumakas ang loob. Okay. Maraming lumakas ang loob. So, magbago na rin sila ng bisyo. Okay. Because we will not tolerate anything that will harm the citizen or the people of Manila. It is morally and technically our obligation to be of service to the people. Yun naman talaga ang basic concept ng pamamahala. No, wala tayong hindi tayo mangingimi na ipatupad yung bagay na kailangan ipatupad. Basta yung political paglilinis, pagsasaayos, at kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. Okay. Kasi ang isang challenge pa ng Manila, Bert, Manong Dani, yung dumadako sa Maynila, nangangamba din. Dayo? You mean yung mga dayo? Dumadako, in and out of the day. Work and eskwela. Kaya yung mga magulang from Metro Manila or other parts of the country is also worried because their sons and daughters or their children goes to school in Manila. Yung mga nagbo-board. Di ba? Yung gano'n. Siyempre, gusto nila secure. Kaya ang Maynila is napaka-diverse ng demographics. Kaya very challenging. And if peace and order will not be addressed, lalo kaming babagsak. Wala nang negosyong papasok sa amin. And we need that for us to provide jobs and opportunity for our people. Pero Mayor, pag upo mo ng June 30, ano yung unang order of the day mo? Linisan tayo at saka kalawitan ng Tolonges. Talagang yung dalawa na yun, yung lilinis saka when you say lilinis, ibig sabihin i-streamline mo rin ang kawani ng City Hall. Ibig sabihin may mga babaguhin ka rin. May mga babaguhin tayo, but o papasok ang bagong grupo or what? No, that's a minimal thing that the least of my problem. My problem is yung actual, the physical environment ng tinitiran ng taong bayan. Tama. Yung kapaligiran ng taong bayan. Yung paano magiging maaliwalas at panatag siyang lalabas muli ng alas 12 may ng peace of mind. Peace of mind. I think that's a major concern for any person, not only siguro in Manila but in the world. And they deserve it.
They deserve that. At Mayor, ano yun, mapapromise mo or gagawin mo ba na paglabas ng Manileño sa bahay niya, walang tambak na basurang sasalubong sa kanya? Yun ang Na linggo, ilang yan ang linggo. dream and aspiration natin because hanggang ngayon, yan ang problema sa Maynila ngayon. Nabaklas niyo na ba lahat ng mga campaign na Ako, materials doon, di ba? Nung A13 pa lang, baklas. tumira na kami. nagbaklas na sila eh. A13 tumira na kami. Okay. Pagkahalal dumi. nung A12, o di after nung mga gawain, ng mga watchers, collecting data, the following morning, nangalawit na kami ng mga poster namin. Kahapon ba yun, Mayor, nung nag-take oath ka na sa Supreme Court? Oh, kahapon. Supreme Court? Kay Bakit? Iba? Justice Pero ko. simple. Oo. Napaka-simple. Ayoko na. Totoo yun. Napasipo pala yan. Galing mo. Oo, ano to, field reporter to namin eh. Talagang ano na yan, veterano na sa field nga namin yan. Kaya, Alam mo, sa hirap ng sitwasyon ng Maynila, ayaw na natin ng mga magagarbong dahil sabi nga, importante muna yung major concern ng tao. Pero, It's always about the people, not about isa pang malaking problema ng Maynila, yung traffic. So, Yes. ayan, isa pa yan, mga, Yes. let's say, tututukan natin. that's kasi, part of the Yung mga reason enforcer why- na nagtatago. Di ba nung araw, ang dami ko nahuli live. Alam mo ba, Dani? Nila-live ko. Nakanyangga ako sa... nagiging traffic enforcer ka minsan eh. Di ba? Ay, bigla akong bag, lalabas Gagawin ako. muli yan. Gagawin muli yan. Kaya- Sasakay ka sa mga, let's say, LRT. Para at least makita mo ang kalagayan ng mga mananakay din. Di ba? Basta ang pinangako natin sa taong bayan, sa mga taga Maynila, ibabalik natin yung gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. Yung maiparamdam mo lang sa kanila na may gobyerno sa Maynila. That I made commitment during the campaign. Mayor, ang Pangulong Bongbong Marcos, ang sinabi niya dahil tapos na ang eleksyon, tigilan na yung pamumulitika, di ba? Magsama-sama para isulong yung mga programa ng pamahalaan. Sa lungsod ng Maynila, anong take nyo sa ganong sinabi ng Pangulo? Tapos, syempre, meron Mag-reach kayong... out ka ba? Tama naman yun. Meron kayong hindi pagkakaunawaan ngayon ng incumbent mayor na let's dati unite. mong kasama. Kumusta yung situation? I already said my piece, Robert and Manong Dani, nung proklama ako. Kasi talaga nag-aalimpuyo ang tao. Talagang Naramdaman mo sa resulta eh, di ba? Oo. Sabi ko, kakot, humupa na ang damdamin, pahupain nyo na ang damdamin ninyo. Let's start healing each other. And Nag-extend ka ng hand. Together. You extended the hand. Ano na, sinabi ko kaagad yun. During exactly when I got proclaimed. Okay. A second before, after ako i-proclaim yun na kagad ang sinuggest ko na sa taong bayan, magbati-bati na kami. And with that statement by the President, I think it's good for everyone. Pati mga LGUs, subscribe to that. Para ano na tayo? Humupa na. Tayo na lamang. Total, parang sa nagdesisyon mga na. winners, maging magnanimous na lang. Oo. Parang, let's say, hindi na yung parang galit-galit pa rin. Di ba? Yun yung sinabi ko doon sa dulo. Ganun. Let's be magnanimous in our victory. Isko Moreno ah. Opo, ano yun, doon sa, sa session hall. Sabi ko, kaya lang, we have to state facts. Para alam Tama, lang, totoo naman din. I think I am obligated, may obligasyon ako sa taong bayan na malaman nila ang tunay na sitwasyon fiscally or the fiscal situation of the city. Importanteng malaman ng tao nga lang yun. I have to state that on a particular day, pag nag-assume tayo, anong katatayuan ng salapi ng pamahalaan, sitwasyon ng pamahalaan. And from there on, we move forward. We face the challenges, we move forward. Yun lang tingin ko yung importante malaman ng tao. Pero ngayon ba, hindi ko lang nasundan pero nakita ko si Sam Versosa conceded, di ba? Yung mga iba bang mga nakalaban mo nag-concede na rin or natanggap na yung Hindi resulta? ko alam. Wala na. Parang nung nabasa ko kasi yung statement, parang wala namang mention sa kanya. ako rin. Parang in general siya addressing sa mga taga Maynila. Na Pero doon sa tapusin mga na. sa kanila, parang hindi. Hindi ba kayo bati pa ni Mayor Hani? Hindi, wala naman kami, nag-compete kami, but hindi ko sila kinoconsider na kaaway. Ayan. Okay. It's just a plain and simple Pinesent mo lang ang competition. plataforma mo na ino-offer mo uli. Di ba? Parang gano'n. Kasi hindi naman, it's not about us
It's about the people of Manila. Tama ba? Hindi ako politiko Pinapangunahan lang. Pero totoo naman yun eh. It's all about you. It's always about you. Okay. Kami naman ano lamang instrumento lang eh. Okay. Ng pamahalaan. Tama. Na may kakayanang magpabago ng buhay Sige. ng tao. At dalawang bagay ang pagbabago. Pagpalubog o papataas. Okay. But we have the power to change. We have the power to move. We have the power to create. We have the power to serve. Ayun. And we have resources to do that. Yun yung, Sige. kumbaga, it's always about the people. It's Diba? not about Package us. siya. Nagsasenyas na overtime na tayo dahil talaga parang hindi pa tapos ang meeting di avance. Anyway, maraming salamat Mayor for the time and sharing. In the past, during my time, nakakapasok naman sa City Hall, small businesses, big businesses, ordinaryong tao, nakakausap ako. And to add into that, even my social media, no, Manong Ted, marami ako dyan na yung what you call PM, yung private message, sinesend sa akin. That will be active again upon June 30 na yung mga messages nila. We keep it to ourselves and we make it as an intelligence report coming from the citizenry and we hide their identity. And so it's very useful. Nagamit ko ng gusto yan. Kaya hindi nila ako natutulongges ng mga taga City Hall or sino mga enforcement unit, whether in a civilian form and uniform personnel. Makakaparehan po natin ngayon ang nagbabalik na Yorme ng Maynila. Okay ba yun? Isko Moreno. Bati ka muna sa mga taga Maynila, Mayor. Thank you, Iga, na magandang umaga po sa ating mga televiewers at sa mga staff natin dito sa GMA. Opo. Nakita mo yung resulta. Ano reaksyon mo doon? Ang laki ng lamang mo sa mayoral race dito nung nagdaang 2025 election. So, paano mo na ito susuklian yung tiwalang muli, no, na ibinigay sa iyo ng taga Manila? Well, siyempre, una, nagpapasalamat ako sa Diyos. Pangalawa, siyempre, sa mga taga Maynila, lalong-lalo na, special shout-out yung mga lolo't lola ko, mga minamahal kong senior citizen. Maraming istorya nung halalan, Igan, na yung mga lola ko talagang lumabas, bumoto. Di ba meron silang yung balota, no? Dapat yun iaakyat kasi nga may space for our senior citizen. Marami sa kanila. Hindi, ako magsusubo sa makina. And I'm very grateful. And now, kung paano ko susuklian, siguro maglilingkod tayo ng yung nararapat. Ano bang inasahan ng tao. Anong first order mo? Kasi may nakita akong, hindi ko alam kung luma o bago. Parang umikot ka. At nakita mo yung basura, kaya sabi mo, binaboy nyo ang Maynila. Bago ba yun o dati na? It's been happening. No? Nangadugyot talaga ang Maynila. We've been hearing a lot of complaints about it. And it was sent to Ate. And the thing is, Ate Hani. Kay Mayor Hani. Okay. Ate pala tawag mo. Very close ako sa mga yan. Very close ako. So, una mong order itong basura. Oh, yes. Yun. As one of our commitment during the campaign, yung resulta ng town hall meeting namin became a campaign, part of the campaign promise is alisin ang kadugyutan ng Maynila. So, we'll just do the basic, actually yan, nakikita nyo, basic to all local government, no? Yung kalinisan, kaayusan, maaliwalas na paligid. Manila is an old city, no? Kailangan masolusyonan, Mayor, kasi ulan na baha naman ang susunod. Yes. Basura ang nakikita At saka, talaga, ang basura o sanidad, for that matter, is an issue of all. No? Hindi yan issue ng mahirap, hindi yan issue ng middle class, hindi yan issue ng mayaman. Lahat ng tao dahil walang pinipili ang sakit dulot ng tambak ng basura pagdating sa kapakanan ng taong bayan. Yung basura ba naging dahilan para bawiin mo raw yung sinabi mong hindi ka muna tatakbong mayor na at eto, bumalik ka? Yung ba nakita mo? Hindi naman. Hindi lang yon. Maraming bagay na inaano ang tao at that time that they really wanted somebody else. And
I was worried. In fact, alam naman nila ate yun. Sinabi ko sa kanila, bakit naghahanap ang tao ng iba kung nagbuti tayo sa trabaho natin? And I tried to talk to her, and which we did. No? And I said, sinabi ko naman sa kanya. Okay. And then, and the rest is history. Okay. May bagong utos si Pangulong Bongbong Marcos, paigtingin daw yung paghabol sa small-time drug pusher. Puro malalaki kasi nahuhuli nila. Nakalimutan na. Sa LGU level, anong plano mo pagdating sa krimen, lalo na sa droga? Ay, nako, basta ano tayo dyan, zero tolerance. Kaya nga sabi ko, yung second, with regard to Basura, that. tas droga. Yung kriminalidad Kriminal. sa Manila. Manila became number 1 in Southeast Asia in crime index. At 65%. Yes. So it's an issue also of the people of Manila na magkaroon sila ng kapanatagan. Ngayon, nag-5 ang holdapan sa amin, is snatching, broad daylight, and so on and so forth. And one of the source or reason bakit dumadaming ganyan, kasi maraming gumagamit ngayon. Yung bisyo, kailangan tugunan nila. Kaya sabi ko, mga tolongges, palit na kayo ng address or magbago na kayo. Eto, diretsa usapan. Nag-usap tayo nun Sabi ko, tuloy mo yung termino mo. Tutuloy mo itong 3 termino at sa 28, hindi ka natatakbong Pangulo ulit. Susubukan. Yes, I already committed to the people of Manila during the town Wala hall nang iwanan. we're gonna create a 10-year plan. Actually, hindi naman masama tumakbo ng presidente. Sa mga manonood ngayon, may mga anak sila. Malamang nangangarap din silang maging presidente at makapaglingkod. It's just that it's destiny. No, the people have chosen already President Bongbong Marcos, and we move on with our lives. Then, yun. I don't think kailangan pang pag-usapan yun. But then again, just to assure you and our viewers, binitin mo and I made commitment already to the town hall meeting, during the town hall meeting ng tao. Kasi tinatanong yun ng mga matatanda. Sabi ko, baka iwan mo kami, ganyan-ganyan. Sabi ko, Nay, hindi ko naman kayo iniwan. Dahil kung naging presidente naman ako, paglilingkuran ko pa rin ng Maynila. So, naintindihan naman ng mga matatanda natin. And that stops there. Parang hinto na yun doon. Hindi naging maganda ang kampanya sa Maynila dahil marami tayo narinig na batuhan ng mga akusasyon, masasakit na salita. Kakamustahin ko lang kayo ni ate mo. Kamusta na kayo ni Mayor Hani Lacuna? Okay May naman. samaan ba kayo ng loob? Nag-usap na ba kayo? Modesty aside, Igan, and I think our viewers and the people of Manila will attest to it. Napansin mo, wala akong interview ng kampanya. Kasi, generally, wala. Wala akong sinagot. Ikot ka lang? Ang sinagot ko, taong bayan. Why? What's there to say? To hurt somebody's feeling? There's no need. It is not about us. It is not about us, candidate. It's about the people. So what we did is managot sa taong bayan. May tanong yung tao, doon ako nagpapaliwanag. Why did I do this? Because this is what we need to do. And I think, Igan, the result of the election speaks for itself. Kasi masasakit. Wala akong sama ng loob. Wala, kahit sinabihan kang boy benta, wala. Wala tayo. Alam mo, every election, yung recycled na issue. Recycled. It's always about recycling issue because wala naman silang maiakusa sa akin. Basta kailangan namin sa Maynila ay nagkakasundo mga leader. Nung naproklama ako, I think Maris was there. Nung naproklama ako sa session hall, that's the first message that I said. Kasi nakita ko yung alimpuyo ng tao. Okay. And I said, sabi ko, pahupain nyo na yung damdamin ninyo. Kakot nagdesisyon na ang taong bayan. Let's start healing each other. Kasi I don't want those people who were hurt because of the words used by others against us, nasaktan sila, baka magiganti. I don't want to lead a city who is divided because everyone got hurt and emotionally affected. There is no use for that. Kaya that's why sabi ko, let's start healing each other and magkaisa tayo and let's be magnanimous in victory. And
so far, tumahimik naman lahat ngayon. Oh. Eto, Mayor Moreno, number 1 councilor sa unang distrito Maynila, si Joaquin, yung anak mo. Nakachamba. Eto na naman na. O baka raw nagbabala ka na magtayo ng political dynasty. O baka posibleng kapalit sakaling tumakbo uli kayo sa national position. Ano bang... No. Si Joaquin ba siya mismo nagsabi sa'yo? Masyado pa siyang bata to... Hindi nga, pero siya ba nagka-interest o the story, na-inspired mo ba? the story is, ayaw ko yan. Hindi ko naman yan pinayagan. Okay. Yeah, I said that the other day during the interview. Hindi ko talaga yan pinayagan. He knows it, and yung nanay niya. Sabi ko kasi sa kanya, alam mo anak, umikot ka muna sa Tondo nang makita mo ang dahilan kung bakit ako inaabot ng madaling araw hanggang mag-uumaga sa kalsada. Because no matter how much resources you have, no matter how much effort you put, there's so much problem. Baka hindi mo kayanin. Kasi sabi ko, yung kung paano patakbuhin yung gobyerno, kaya kong ituro sa'yo. Kung ano ang proseso sa gobyerno, kaya kong ituro sa'yo. Pero yung pagmamalasakit sa kapwa, not even me or your parents. Natural yun. Or your friends can teach you that. Natural yun. Innate yun sa iyo eh. And then he went around and maraming beses yun umiyak eh. Umiyak like, naiiyak siya sa sitwasyon ng mga nakikita niya. Sabi ko, I told you so. Now you understand. Why? And then, matututo yan. He decided. Okay. Pinagpapasalamat ko naman sa mga taga-Tondo, mga kapitbahay natin na sabi ko, bigyan ng pagkakataon. Ganyan ako kabata. Nagsimula? 23. We have the same age. Kaya sabi ko sa kanya, magpahinog ka na dyan. Mag-aral ka. Aralin mo yung position mo. Don't take it lightly. Okay. Nabanggit mo yung healing eh. Mas madali bang yung relasyon nyo kay ate, kay Mayor Hani Lacuna, kaysa kay Congressman Joel Chua? Good luck. I wish them good luck. I really wish them. I'm happy for them. Binigyan pa sila ng pagkakataon ng taong bayan. Di ba magiging sagabal sa mga plano mo? No. I will not take personal things against the interests of the people. It's always about the people. Nasaktan ka? Ha? Nasaktan ka? Hindi, alam naman ng taong bayan na yun. And saka nakamove on na ako. Ang taong bayan nagdesisyon na. And I hope everyone, including me, or including those who win and those who lost, should learn a very good lesson. At the end of the day, it is the people who will decide. And maraming dapat kapulutan hirap sa politika, no? Walang permanenteng kaibigan, walang... Ay, ako, basta ang permanente sa akin, yung kapakanan ng tao. Mensahe sa... At saka ano yan, it's been proven so many times. Mensahe sa mga taga Maynila, Mayor. Ay, nako, ang nagbabalik ko! mga batang Maynila, mga nanay ko, mga tatay ko, at particular yung aking mga minamahal na senior citizen. Maraming salamat po sa inyo, no? At umasa naman kayo yung dalawang pangunahing hinihingi nyo sa akin, yung kalinisan, kaayusan, at kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila. Yun po una kong tutugunan. And of course, we'll go back to MBN, the minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. At let me use this opportunity, no? Yung mga dumadako sa Maynila, particular na sa mga nanonood ng mga magulang. Siyempre, nag-aalala rin yung mga magulang na because of the high crime rate incident ng petty crimes, holduping, snatching, nag-aalala dahil yung anak nila pinadadala nag-aaral sa Maynila. We'll do our best. Pumanatag kayo mga nanay tatay sa mandako sa Metro Manila o bansa na ang inyong anak nag-aaral sa Maynila. We'll show government. We will papakita po natin sa kanila na may gobyerno sa Maynila at ibabalik po natin. Mag-iingat po kayo at bilang panghuli, I hope everyone who's watching, ako na po, buong kababaang loob, nakikisuyo sa inyo. Tulungan niyo po ako. I cannot do it alone. We have to come together. And together, we can make Manila great again. Congratulations. Maraming salamat, Manila Mayor-elect. Thank you. Isko Moreno. Dehin Bokeke. Mga bata,
huwag niyo muna akong message sa cancellation ng classes. Hindi pa po ako mayor. Mayor-elect pala ako. Kasi marami ako na-receive na, yung ang tawag nito, Yorme, may pasok pa bukas. Hello mga estudyante, mag-ingat kayo. I love you. I'll see you soon. Nakakapagod na ang ating sinapit. Mali tapusin na, huwag tayong magpagamit. Isigaw sa langit, kailangan na. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toy, so, ingat.